Ang palabas ay nagsimula kay Soyan, isang high school na dalaga na may sakit na tahimik na komokontrol sa kanyang buhay. At matapos ng isang aksidente nagkaroon nito ng antegrade amnesia at nangangahulugan na sa tuwing matutulog ito ang kanyang memorya ay nawawala. At sa tuwing gigising ito sa umaga hindi nito naaalala ang mga nangyari noong nakaraang araw. At para makayanan nito pinuno ni Soyan ang kanyang silid ng mga paalala at naglagay ng mga tala sa buong lugar at bawat isa ay may simpleng tagubilin mahahalagang pangalan o maliit na babala upang gabayan siya sa araw. At tuwing gabi bago matulog isinusulat ni Soyan kung ano ang nangyari sa kanyang araw at ito lamang ang tanging paraan para mag-iwan ng mensahe sa kanyang sarili sa susunod na araw. Ilang tao lamang ang nakakaalam sa kanyang kalagayan kung saan ang kanyang magulang ang kanyang matalik na kaibigan na si Jimin at ang mga guro sa paaralan at para sa lahat si Soyan ay normal. At sa umaga isinuot nito ang kanyang uniforme at binasa ang kanyang mga tala bago umalis sa kanilang bahay. At sa bus ilang lalaki ang nag-uusap at sinasabi na siya ang pinakamagandang babae sa paaralan. Narinig ni So ang kanilang usapan ngunit nanatili itong walang pakialam at nakatitig sa bintana. Nang biglang umusad ng mabilis ang bus habang nawala ni So ang kanyang balanse at bago ito makapag-react ang binatang katabi niya na si Jay ay hinawakan ang kanyang buhok upang pigilan siyang matumba. Lumingon si So at nagulat habang mabilis na pagtanto ni Jay ang kanyang ginawa at mabilis siyang binitawan na labis nahihiya. At sa paaralan si Jay ay dumating sa kanyang silid at napansin na ang kanyang lamesa ay magulo. Nalaman nito na ang kanyang katabi na si Dong-sik ay nabuli at dahil nainis iniwan nito ang silid-aralan at hinarap ang mga lalaking may pananagutan. At sa halip na umatras ang kanilang pinuno ay tumawa at ginawa pa itong isang laro at sinabi na iiwan nila si Dong-sik sa isang kondisyon kung yayayain nito si So na makipag-date. At sa panahon ng kanilang break nakita ni Jay ang kanyang sarili na sumusulyap kay So at mula sa loob ay pinagmamasdan siya ng mga bully at kinukutsa siya habang hinihintay ang kanyang sagot. At dahil nais na tapusin ang pambubuli gumawa si Jay ng desisyon habang lumapit ito kay So at mabilis itong niyaya na lumabas. At sa gulat ng lahat pumayag ito ng hindi nag-aalinlangan at mahinahon na sinabi sa kanya na magkita sila pagkatapos ng klase na labis ikinagulat ng binata. At pagkatapos ng klase lumapit si Soyan sa kanya habang kinuha nito ang kanyang telepono at inilagay ang kanyang numero at tinawag niya itong kasintahan. Ngunit dahil sa labis na pagkakasala sinabi ni Jay sa kanya ang totoo at inamin nito na niyaya lamang niya ito makipag-date dahil nais niya pigilan na mabuli ang kanyang kaibigan. Nakinig si So pagkatapos ay sinabi nito na wala siyang pakialam sa dahilan at ang mahalaga sa kanya ay nais nitong maranasan makipag-date. At bago ito tumugon inilahad nito ang kanyang patakaran sa pakikipag-date at sa una pananatilihin nilang maikli ang kanilang mensahe at pangalawa mag-uusap lamang sila pagkatapos ng klase at ang panghuli hindi nila hahayaang maramdaman ang tunay na nararamdaman ng bawat isa. At naniniwala ito na maghihiwalay din naman sila kalaunan. Si Jay ay nalilito ngunit sumang-ayon din ito at dahil natatakot na baka makalimutan niya ito. Nagsimulang magtanong si So sa kanya at nais nitong malaman ang kanyang mga interes paboritong pagkain at maliliit na detalye na bumubuo sa kung sino talaga siya. Kumuha din ito ng litrato kasama siya para maitala nito ang lahat sa kanyang telepono. At sa gabing yun umuwi si Jay sa bahay at naghanda ng hapunan para sa kanyang ama bago asikasuhin ang mga gawain sa bahay. Namumuhay ito ng mag-isa kasama ang kanyang ama simula nang pumanaw ang kanyang ina 5 taon ang nakalipas. At sa sumunod na umaga sumakay si Jay sa bus at hinahanap nito si So nang hindi niya ito napapansin. At sa paaralan kumalat na ang balita na siya ay nanliligaw kay So na siyang pinakamagandang dalaga sa paaralan. At sa araw na yun nilapitan ni Jimin si Jay at sinabi nito sa kanya na huminto ito sa pakikipag-date kay So kung hindi naman talaga ito seryoso sa kanya. Ayaw ni Jimin na masaktan si So lalo na sa isang tao na babaliwalain ang kanyang nararamdaman. At pagkatapos ng klase nakipagkita si So kay Jay at ginugol nila ang araw sa isang arcade na nagtatawanan habang nagpapaligsahan sa mga simpleng laro. At magkasama kumain sila ng maanghang na ramen at tumawa si So nang mahirapan si Jay na tiisin ang init ng pagkain. At sa loob ng ilang sandali ang lahat ay parang madali lamang at bago pa nila namalaya naging ganito ang kanilang pang-araw-araw. At tuwing magtatapos ang klase nagkikita sila at naglalakad ng magkasama at mas lalong naging komportable sa piling ng isa't isa. At sa sumunod na araw may hindi inaasahang nangyari at si Taihan na dating nagpapahirap sa iba ay na-corner ng ibang gang. Nakita ito ni Jay na nangyayari mula sa hindi kalayuan at sa una ay nag-alinlangan ito at habang lumalala ang sitwasyon kumilos ito nang hindi nag-iisip. Naghagis ito ng karton ng gata sa kanila habang nilapitan siya ng gang ngunit bago pa lumala ang mga bagay sumigaw si So ng tulong mula sa bintana at tinala nito ang lahat. At nang makita ang camera mabilis na umatras ang mga binata at kalaunan ay tinulungan ni Jay si Taihan na linisin ang kanyang sugat at isang tahimik na pagkakaibigan ang nagsimulang mabuo sa pagitan nila. At sa gabing yun naghanda si Jay ng pagkain para sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina.
Ang mga ritual ay pamilyar ngunit hindi kailanman naging mas magaan at pagkatapos ay hinanap nito ang kanyang ama sa isang glass studio at alam na ang araw na ito ang pinakamahirap sa kanya. Sinabi ni Jay sa kanyang ama na dapat itong mamuhay ng normal na buhay at hinikayat niya ito na kumuha ng litrato at makipagkita sa mga kaibigan at bumalik sa mga bagay na palagi nitong ginagawa. Tahimik na nakinig ang kanyang ama at sa oras na yun napagtanto ni Jay kung gaano kabigat ang dinadala nila sa loob na ng ilang taon. Sa tuwing Sabado at Linggo lumalabas ang dalawa sa isang picnic at naghahanda ng tanghalian para sa kanya. At habang nakaupo ng magkasama sinimulan nitong pag-usapan ang tungkol sa kanyang pamilya at inamin na komportable itong ibahagi ang kanyang buhay sa kanya. Nakinig ng mabuti si So at sinabi nito sa kanya na kahit hindi pa nila kilala masyado ang isa't isa nasisiyahan pa rin itong kasama siya. At habang pauwi unti-unting nakatulog si So at nang magising ito ang kanyang alaala ay nawala habang tumingin ito sa paligid na nalilito at hindi makilala ang lalaking katabi niya. At sa oras na huminto ang bus nagmadali ito sa ulan at iniwan si Jay nang walang kahit anong salita. Sumunod si Jay at nagulat habang tinatawag siya ngunit sumakay si So ng ibang bus bago pa niya ito abutan. At habang sinusundan nito biglang sumikip ang kanyang puso dahilan para huminto siya. At sa bus mabilis na tinawagan ni So si Jimin habang nanginginig ang boses nito habang sinubukan nitong ipaliwanag kung ano ang nangyari. At habang tinawagan ni Jimin si Jay para ipaliwanag ang sitwasyon binuksan ni So ang kanyang journal at nagsimulang magbasa. At dahil nabigla sa bigat ng kanyang nakalimutan tahimik itong lumuha at hindi nagtagal naghintay si So malapit sa bahay ni Jay at nang dumating ito sinabi nito ang katotohanan tungkol sa kanyang kalagayan. Marahan na lumabas ang mga salita at nahihirapan ito na ipaliwanag ng malinaw. Nakinig si Jay at malumanay na sinabi sa kanya na ayos lamang kung hindi pa ito handang sabihin ang lahat. Humiling ng tawad si So at sinabi na pakiramdam niya ay ginagamit niya lamang ito ngunit sinabi ng binata na masaya itong nakakasama siya at hiniling na manatili silang mag-date na parang walang nagbago at inimungkahi na kalimutan nila ang sandali na ito. At sa gabi si Jay ay naghanap sa online at sinusubukan na unawain ang kalagayan ni So ng mas mabuti. At nang maglaon nakipagkita ito kay Jimin at hiniling nito na panatilihing sikreto ang kalagayan ni So dahil alam nitong masasaktan siya kapag nalaman ito ng iba. Pagkatapos ay nagtanong si Jimin kung seryoso ba ito sa kanyang matalik na kaibigan. At pagkaraan ng sandali sinabi nito na nais niyang mapuno ang diary ni So ng masasayang alaala at nang marinig ito si Jimin ay nakaramdam ng kaginhawaan. At sa unang pagkakataon naniwala ito na si So ay nahanap ang taong maaasahan niya. At sa bahay sinabi ni Jay sa kanyang ama na may kasintahan na ito at mainit na tumugon ang kanyang ama at binigyan pa siya ng pera at hinikayat na lumabas ito. At sa sumunod na umaga ang finals ay nagtapos na at dahil nawala na ang bigat sa exam si Jay at So ay nagkita at inaasahan ng tahimik na oras na magkasama. Ngunit sa halip si Jimin at Taihan ay dumating din at bago pa may tumutol silang apat ay nauwi sa paggugol ng oras ng magkakasama. Nagpasya silang magtungo sa aquarium at sabik na makita ni So ang mga penguin ngunit nang dumating sila ay wala na ang mga ito. At kalaunan si Jay at So ay lumayo habang dinala niya ito sa dalampasigan at ang tunog ng alon ay pumupuno sa katahimikan sa pagitan nila. At sa isang punto nahirapan si So sa kanyang sintas ng sapatos at lumuhad si Jay upang tulungan siya at maingat na pinakita kung paano ito gawin ng tama. Maliit lamang ito na sandali ngunit nanatili ito sa kanya at bago umalis sinabi nito na ito ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay habang umiti ang binata at sinabi sa kanya na gagawin din itong masaya ang kinabukasan para sa kanya. Tumawa si So at tinukso siya at silang dalawa ay nagtawanan habang hinayaan ng sandali na magtagal. At sa sumunod na araw si Jay at Taihan ay nagbihis ng mga penguin costume para sorpresahin si So at Jimin at bumabawi sa kanilang pagpunta sa aquarium. Kumuha sila ng maraming litrato at nagtatawa ng masaya at sa gabing yun si So ay nagsulat sa kanyang journal at itinala nito kung paano siya naantig sa ginawa ni Jay at tahimik na hiniling na maalala niya ang sandaling ito magpakailanman. At sa sumunod na umaga binisita nila ang ama ni Jay sa glass studio nito para gumawa ng mga simpleng salamin na gawa sa kamay. At habang nakatingin sa paligid napansin ni Jimin ang mga litrato sa dingding. At nang napagtanto nito na ang ama ni Jay ang kanyang paboritong photographer hindi nito naitago ang kanyang tuwa. At nang magtanong si Jimin kung bakit hindi na ito nagbabahagi ng bagong litrato hindi niya ito pinansin at sinabing abala ito ngunit ang katotohanan ay hindi ito totoo. At simula nang pumanaw ang kanyang asawa unti-unti itong lumayo sa mga bagay na dati nitong minahal. At sa gabing yun habang nasa bahay kinausap ni Jay ang kanyang ama at muli marahan itong hinikayat ang kanyang ama na magsimulang kumuha ulit ng litrato. Sinabi nito na baka oras na para itabi ang ilan sa gamit ng kanyang ina at hindi para kalimutan siya kundi para magpatuloy sa buhay at pinaalala nito sa kanya na palagi itong mabubuhay sa kanilang alaala. At sa sumunod na umaga kinausap ni Jimin si Jay at sinabi sa kanya na tinawagan ito ng magulang ni So.
At kamakailan si So ay natatakot matulog dahil natatakot itong magising na wala ang alaala na pinakamamahal niya. At dahil sa takot na ito pinipilit nito ang kanyang sarili na manatiling gising tuwing gabi. At nang marinig ito si Jay ay nakaramdam ng paninikip sa kanyang dibdib at sa gabing yun muli itong naghanap sa online at binasa ang lahat ng tungkol sa kanyang kondisyon at umaasang makahanap ng maliit na paraan para matulungan siya. At sa sumunod na araw silang dalawa ay lumabas ng magkasama habang nagpalitan sila ng mga figurin na gawa sa salamin na ginawa nila sa studio at napagtanto na pareho silang gumawa ng isa para sa isa't isa. At habang naglalakad sila ikinwento ni Jay sa kanya ang isang bagay na natutunan nito. Pinaliwanag nito na may uri ng isang memorya na tinatawag na procedural memory. Kung saan isang uri na mananatili sa iyo kapag ito ay naging bahagi ng iyong katawan. Ito ang mga bagay na naaalala mo sa pamamagitan ng kasanayan at nararamdaman kahit pa pumupas ang mga alaala. At sa gabing yun sumubok si So ng bago at sa hindi nito pagbukas sa kanyang diary nahirapan itong alalahanin ang araw na ginugol nito kasama si Jay. Ang mga detalye ay nawala ngunit nagpatuloy pa rin ito at tumanggi na sumuko. At lumipas ang araw ng ganito patuloy silang gumugol ng oras ng magkasama at tahimik na bumubuo ng masayang alaala sa bawat nagdadaan na araw. Dumating ang araw ng karnabal at muli silang apat ay lumabas ng magkakasama ngunit nang marating nila ang karamihan nilayo ni Jimin si Taihan at iniwan si So at Jay upang gumugol ng oras ng magkasama. At habang nagliliparan ng mga paputok sa itaas kinuha ni Jay ang kamay ni So at mahigpit niya itong hinawakan at magkasama nilang pinagmasdan ang kalangitan. Namuo ang luha sa mga mata ni So habang sinabi nito na ayaw niyang makalimutan ang araw na ito. Tumugon si Jay at sinabi sa kanya na walang alaala ang tunay na nawawala at ang mga nararamdaman ay nananatili kahit pa kumupas ang mga ito. Humarap ito sa kanya at inamin na nilabag nito ang kanilang pangatlong tuntunin at marahan sinabi na umiibig na ito sa kanya. Hindi nag-alangan si Jay at sinabi na matagal na niya itong gusto at sa ilalim ng mga paputok ay naghalikan sila at hinahawakan ng sandali upang manatili magpakailanman. Taon nang lumipas at si So ngayon ay nasa kanyang senior na taon at pumapasok pa rin ito sa paaralan tuwing umaga at naglalakad pa uwi kasama si Jimin at Taihan at nagtatawanan sa mga biruan. Ang buhay ay nagpatuloy na pareho lang maliban lang na wala na si Jay sa kanyang tabi. At pagkatapos ng klase isang araw sinabi ni So kay Jimin na nagsimula ulit itong gumuhit habang binuksan nito ang kanyang libro at ipinakita sa kanya ang ilang mga larawan na ginagawa nito. Lahat sila ay galing sa iisang lalaki at inamin ni So na hindi niya naaalala kung sino ito ngunit ang kanyang mukha ay kakaibang pamilyar na parang mahalaga ito sa kanya. Natigilan si Jimin at hindi makasagot at isang flashback ang binalik tayo isang taon ang nakalipas. Tahimik na umupo si Jay kasama si Jimin at sinabi sa kanya ang sakit nito sa puso at pinaliwanag na sakit na niya ito mula pagkabata at unti-unting lumalala. At kung sakaling hindi siya makaligtas humiling ito sa kanya ng isang huling pabor at ayaw nitong mabuhay si So nang malungkot o maalala siya. At sa halip na hayaan siyang magising araw-araw at balikan ang kanyang pagkamatay hiniling nito kay Jimin na alisin siya sa journal ni So at upang mawala ito sa kanyang buhay at yun lamang ang paraan para protektahan siya. At isang gabi nangyari ang hindi maiiwasan at pumanaw si Jay at sa pagtupad sa hiling ni Jay gumawa si Jimin ng isang masakit na desisyon. Kinopya nito ang journal ni So sa isang flash drive at binura ang lahat ng tala ni Jay mula sa kanyang computer. Tinanggal nito ang kanyang litrato at ang kanilang mga ginawa at lahat ng bagay na maaaring magpabalik sa mga memorya ni So. At mula doon tahimik na nawala si Jay mula sa buhay ni So at samantala si Jimin at Taihan ay nagdadalamhati ng tahimik sa bahay nila Jay at itinatago ang kanilang kalungkutan upang hindi ito makita ni So. Lumipas ang araw at isang umaga nagtanong ang magulang ni So kung nahihirapan ba itong matulog. At nang sabihin nitong nakatulog siya ng mahimbing kagabi nagpalitan sila ng isang nakakagulat na tingin at ibig sabihin na hindi pa nag-reset ang kanyang memorya. At sa ospital sinabi ng doktor sa kanila na ang kanyang kondisyon ay bumuti na labis ikinatuwa ng kanyang magulang. At nang maglaon pumasok si Jimin sa silid ni So at napatingin sa dingding. Ang mga pader ay napupuno ng drawing ni Jay at lahat ay ginawa niya ng walang alaala upang gabayan ang kanyang kamay. At sa sumunod na araw nagpasya si Jimin na ibalik ang lahat ng tinanggal nito. At sa gabing yun mag-isang umupo si So at nagsimulang magbasa. Pinanood nito ang mga video at tinignan ang mga sandali at unti-unting pinagsama ang buhay na mayroon nito nung kasama si Jay. At sa sumunod na umaga tahimik na nag-impake ang ama ni Jay sa studio habang dumating si So para bumisita at inabot nito ang isang maliit na portrait na ginawa ni Jay para sa kanya bago ito pumanaw. Humiling ng tawad si So ng marahan at sinabi na wala ito masyadong naaalala. Ngumiti ang ama ni Jay at sinabi sa kanya na ang paglimot ay bahagi ng pagiging tao ngunit ang mahalaga ay kung ano ang nananatili sa puso ay hindi kailanman mawawala. At sa sumunod sinimulang bisitahin ni So ang lugar na pinuntahan nito kasama si Jay at binalikan ang alaala na pinagsamahan nila.
Mahinahong niya itong kinausap na tila nakikinig ito sa kanya at sinabi nito na kadalasan ay nalilimutan na ng panahon ang mga tao. At sa bawat araw na dumadaan mas inaalala siya nito at marahan na tinatamasa ang pagmamahal na pinagsaluhan nila dahil kahit wala na siya ang pagmamahal na iniwan nito ay hindi kailanman mawawala. Maraming salamat sa panunood mga Lodi.